Mga kapatid, babasahin po natin ang paksa po ng ating leksyon kung paano lumitaw ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas noong 1914. Napag-aralan po natin na ang unang Iglesia ni Cristo ay natalikod o nahiwalay sa tunay na pananampalataya at naging Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya iniutos po ng Diyos na ang bayan niya ay lumabas sa Babylonia. Ang Babylonian tinutukoy ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pag-aaralan naman natin ngayon kung paano lumitaw ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas noong 1914 o 1914. Ang Panginoong Jesucristo rin ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo dito po sa Pilipinas. Dumako tayo sa unang bilang. Ano ang katunayang ang Panginoong Jesucristo rin ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Basahin natin ang sagot, mga kapatid. Hinulaan niya na meron siyang ibang mga tupa na gagawin niyang isang kawan. Kaya, sinalita ni Jesus na meron siyang ibang mga tupa o ibang mga lingkod niya na ang pangako niya ay gagawin niyang isang kawan. Sa kasunod na bilang, ano ang ibig sabihin? Na ang ibang mga tupa o lingkod ni Kristo ay gagawin niyang isang kawan. Ang sagot, ang kawan ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya, ang ibang mga tupa o lingkod ni Kristo ay magiging isang Iglesia ni Kristo. Tinawag po ng Panginoong Jesucristo ang kanyang ibang mga tupa na iba dahil hindi pa sila kabilang noon sa unang iglesia nung narito pa siya sa lupa. Subalit, kinikilala sila ng Panginoon na sila man ay Kanya. Gagawin niya rin silang isang kawan o Iglesia ni Cristo. Sa ikatlong bilang, saan magmumula ang ibang mga tupa ni Kristo? Ang sagot, sila ang ikatlong grupo na tatawagin mula sa malayo. Saan sila magmumula, mga kapatid? Sa malayo. Ang mga natawag na sa unang iglesia ay ang dalawang grupo, ang mga Hudyo at mga Hintil. Mga kapatid, ang iglesia sa kabuuan ay binubuo ng tatlong bahagi. Ang mga unang natawag na noon sa panahon ng Panginoong Jesucristo ay ang mga Hudyo at mga Hintil. Pero yung ikatlong grupo na sila nga yung ibang mga tupa ay tatawagin o magmumula sa malayo. Napag-aralan natin na ang Iglesia ni Cristo noong unang siglo, mga kapatid, ay nagsimula at lumaganap una sa dako ng mga Hudyo. Pagkatapos ay lumaganap at nakarating sa dako ng mga Hintil. Subalit pagkamatay ng mga apostol ay ang unang iglesia natalikod na sa pananampalataya at naging Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero tatandaan po natin, kung natalikod man ang unang Iglesia ni Cristo, ay meron pang iba na mga tupa o mga lingkod ang Panginoong Jesucristo at saan po sila magmumula? Sa malayo. Sa kasunod na bilang, alin yung malayo? Na pagmumulan ng ibang mga tupa ni Kristo o ng mga anak ng Diyos na lalaki at babae na gagawin niyang isang kawan o iglesia ni Kristo? Ang sagot, ang ikatlong grupo o ang ibang mga tupa ni Kristo o ang mga anak ng Diyos na babae at lalaki ay magmumula sa malayong
silangan. Sa English, Far East. Dumako na tayo sa ikalimang bilang. Aling bansa sa malayong silangan ang katuparan ng hula na pagmumulan ng ibang mga tupa ni Kristo o ng mga anak ng Diyos na lalaki at babae? Ang sagot, ang Pilipinas. Ang bansa sa malayong silangan na kinatuparan ng hula. Ang dakong pagmumulan lang ba ng mga tupa ng Panginoong Hesukristo ang hinuhulaan ng Biblia? Hindi po. Kundi, hinulaan din o ipinagpauna na rin ng Biblia ang panahon ng paglitaw o pagbangon ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Kaya, sa ika-6 na bilang, kailan ang panahon hinulaan ng Biblia na paglitaw ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Ang sagot, sa mga wakas ng lupa o panahong malapit na ang araw ng muling pagparito ni Cristo. Kailan? Kailan ang panahon ng paglitaw ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Sa mga wakas ng lupa. Kailan yung mga wakas ng lupa? Yun ang panahon na malapit na yung araw ng pagparito ni Kristo o ng araw ng paghukom. Alamin natin sa kasunod na bilang. Ano ang isa? Sa mga pangyayari na nagpapatunay na ang panahon ay nasa mga wakas na ng lupa. Ang sagot, ang unang digmaang pangdaigdig na naganap noong Hulyo 27, 1914, na siya ring panahon ng paglitaw ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Kailan yung mga wakas ng lupa? Hulyo 27, 1914. Yun ang palatandaan na ang panahon nagsimula na, mga wakas na ng lupa. Mga kapatid, ang Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong July 27, 1914, kaalinsabay ng unang digmaang pangdaigdig, ang katuparan ng hula ng Panginoong Hesukristo tungkol sa kanyang ibang mga tupa. Kung gayon, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito ang kinikilala ng Panginoong Hesukristo na kanyang ibang mga tupa. Sa makatwid, tayo po ay sa ating Panginoong Hesukristo. Sa kasunod na bilang, sang-ayon sa hula ng Biblia, ang Iglesia ni Cristo ba sa mga huling araw na ito ay matatalikod din, katulad ng nangyari sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo? Ang sagot, ito'y aabutan na ng panahon ng pag-aani o araw ng paghukom. Kaya hindi na ito matatalikod sa tunay na pananampalataya. Mga kapatid, ang Iglesia ni Cristo ba sa mga huling araw na ito ay matutulad sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo na natalikod sa pananampalataya? Hindi po. Aabutan na ito ng araw ng paghuhukom. Sa kasunod na bilang, subalit ano ang hinulaan ng Biblia na magaganap sa ikatlong grupo o sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw, bagamat ito ay hindi na maitatalikod? Ang sagot, ang ikatlong bahagi, tayo yan, ay magdaraan sa pagsubok na gaya ng pagsubok sa ginto na pinararaan sa apoy, subalit pakikinggan ng Diyos ang kanilang pagtawag. Sa kasunod na bilang, alin pang hula ng Biblia ang nagpapatotoo na ang Iglesia ni Cristo
sa mga huling araw na ito ay hindi na matatalikod sa pananampalataya, kundi mananatiling bayan ng Diyos hanggang sa pagdating ng araw ng kaligtasan. Ang sagot, ang bayan ng Diyos sa mga wakas ng lupa ay tatawaging banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon, hinanap, bayang hindi pinabayaan. At dahil sa iyan ang pangako ng Diyos, yan ang kanyang tutuparin. Hindi niya pababayaan ang bayan niya sa mga huling araw. Sa makatwid, bagamat may mga tumatalikod sa ilang mga aral na itinuro ng sugo ng Diyos na si kapatid na Felix Manalo at matapat na itinaguyod ang mga aral na yan ng kapatid na Eranio Manalo na ang iba pang hindi na sumusunod mga ministro pa mali na sabihin na ang buong iglesia ay natalikod na sa pananampalataya. Sa kabuuan, hindi matatalikod yan. Individual. Merong mga hindi susunod. May mga tatalikod. Individual. Nangako ang Diyos, mga kapatid, na ang iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito ay hindi niya pababayaan. At batay nga doon sa binasa natin kanina, diringgin ng Diyos ang dalangin, ang pagtawag ng mga hinirang niya sa mga huling araw na ito pagka sila nasa panahon ng matitinding pagsubok. Kaya patuloy natin idalangin sa Diyos, mga kapatid, na sana tapusin na niya ang kasamaan ng mga sumisira sa iglesia ngayon at mabalik na ito sa dati nitong malwalhating kalagayan. Sa susunod po na pagsamba ay pag-aaralan naman natin ang tungkol sa karapatan, sa kahalalan ng kapatid na Felix Manalo bilang sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Bago tayo manalangin, mga kapatid, balikan natin ang paksa ng ating leksyon. Kung paano lumitaw ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas noong 1914. Tumayo po kayo at tayo ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng maraming sa iyo. Hindi mo po pinabayaan ang aming mga pagsamba. Muling dumaloy na masagana sa amin ang iyong mga salita. At itong magsisilbing gabay sa patuloy naming mga paglilingkod. Kaawaan mo pa ang iyong mga anak, lalo na po sa araw-araw ng aming paglalakbay. Aman Diyos, lagi mo kaming tanglawan ng iyong mga salita upang kailanman ay huwag kaming maligaw ng landas, mamalagi kami sa mga pagpupuri sa iyo. Ama, nananalig kami na ang aming mga pagsamba patuloy mong gagamiting kasangkapan para magabayan, maingatan ang aming pananampalataya. Aman Diyos, samantala patuloy mong pagpalain ang sambahayan ng iyong mga anak. Dumaloy sa amin ang iyong mga biyaya, mga pagpapala, upang magamit higit sa lahat sa pagpupuri sa iyo. Nagkakatiwala po kami, Ama, dininig mo ang aming dalangin, muli kang nagpatawad sa aming mga pagkakasala. Magalang po naming hinihiling ang lahat sa ngalan ni Jesus na dakila po naming tagapagligtas. Amen.